Hello mga ka-pigmates! So samahan niyo ako sa aking unang araw ng pag-vlog papunta sa ating farm. Ito po ay 15 minutes away sa mismong highway. Ang pasok po nito ay sa Coco Farm. So yung ilog po na yan ay kailangan nating tawirin. So ito po, ang location po ng farm namin ay Bako. Pero ang pasok pa rin po nito ay Kalapan. Yan, dyan sa may Coco Farm dyan, dire-diretsohin nyo lang. And then, makakita kayo dyan ng whole court. So, ito na po yung ating landmark. And dito na rin tayo mag-stop para sumakay ng bangka para makarating sa mismong location ng ating farm. So, ang number one pong pinagkakakitaan dito ng mga tao ay ang paggagawa ng nipa. And ngayon po, itong river na to, yung Bako River, ito pong area namin na ito ay dugsungan. Nandun na po siya sa mismong bibig ng dagat at ilog. Ayan, yung area po na yan sa may bandang dulo. Yan na po ang beach front. So, dito po sa ating kaliwang side, makikita po natin nandyan yung ating balsa. So, yan po ang ating pinagkakargahan ng mga baboy every time na tayo ay nagbebenta. So, meron po yung detachable na mga pens, mga lagayan. So, dito tayo sa entrance. Pasok tayo. So, pinabakura na rin po namin para kahit paano meron tayong protection. Itong mga sand na yan, mga sako na yan ay in case na kailanganin na natin ng ituloy ang ating project. So, ito pong nasa may left side ko, yan yung sinasabi ko kanina na nade-detach, nilalagay sa bangka tuwing magbebenta tayo ng baboy. So, ngayon, proceed tayo dito sa first building natin. So, yan, marami rin po tayong mga buko. So, hindi mauhaw ang ating mga farm boys, no? So, ito po ang ating first building. Ito po ang unang nagawa namin dito sa farm na ito. Itong building A, ito po ay, ang capacity po nito, nasa 80 to 100 heads. So, yung kabilang side, yero na po yan, pero yung kabila, pawid. So, siguro sa susunod, papagawa na rin natin. So, given na may ASF po tayo ngayon, medyo stricto po talaga tayo sa biosecurity natin. So, foot bath, naglagay na rin tayong parameters. Building B, wala pa pong bubong. So, pinastop muna namin. Siguro banda-banda dyan po. Pagka nagkaroon tayo ng tamang timing, mapapatapos na natin yan. Dito po sa isang side na to, dito po yung ating mga manok at yung mga layers natin. Dito natin ilalagay. Chicken layers natin dyan sa side na yan. So, papaayos pa siya. And hopefully, soon, matapos na siya. And then, ito pong red na bubong. Sa may left side nyo rin, yan po ang ating breeder house ng mga baboy o inahing baboy natin. So, once na buntis na po sila, or manganganak na sila, doon natin sila inilalagay. Ito pong first na F1 natin. Siya po ay 54 days na simula na AI. And hopefully, no, buntis na siya. Sana lang. Kasi kung sakasakali, ito ang aking first na baboy na mabubuntis at mapapaanak. So, ito po yung first time natin. Ito po, 70 days. So, 100% positive na po ito. Makikita nyo sa kanyang dede. Meron na pong laman talaga na gatas. Nag-start na po. Nag-start pa lang. So, 70 days na po yan na buntis. Ito pong pangatlo natin na baboy is nasa 50 days pa lang. So, under monitoring pa rin siya pero sana ay positive na rin siya para hindi naman sayang yung oras natin. Pero ayan, i-monitor pa rin natin siya. So, ayun lang po. Maraming salamat. Bye!